isang exhibit na ginanap sa paaralang ito sa Pangasinan, ang dapat sanay masayang okasyon para matuto, nauwi sa takot nang ang babae biglang nagliyab ang kamay. As in, lahat po kami doon nagsigawan kasi para siyang sumabog ng ganun. Kamakailan, nagtrending ang mga litratong ito ng isang kalansay. Mahaba ang bungo, pati na ang tadyang. May dalawang paa pero wala raw mga kamay o paa sa harapan. Ang mga butong ito, pinaniniwalaan ng ilan na pagmamay-ari daw ng isang sigbin. Yung nakita namin sa kisame, paniniwala nila, buto ng sigbin. Mahigit isang taon na raw ang ancestral house na ito sa Talisay, Cebu City. Kaya naman ang kahanating nakatira dito na si Ray Cervantes, 75 years old, napeperwisyo na tuwing tagulan. Itong bahay na ito sa ancestral namin ito, sa mga magulang namin, nandito ako mula pa 2017 hanggang ngayon, ako lang mag-isa dito. Nang panahon na yon na medyo madalas-dalas ang ulan, matagas doon sa doon banda, mga tubig ulan. Tapos pumapasok dito, napurisyo ako, baha. Kaya ito sila, inutusan ko mag-ayos doon sa bubungan para makita nila yung mga butas doon, inahawi nila yung kisame. Pero sa gitna kasi ng pagpapaayos niya ng kisame ng kanyang bahay, isang nakakakilabot na bagay ang nadiskubre nila. Si Herman doon naman sa taas, sumigaw yung isa, Ricky, baba ka muna dito dahil may kalansay dito. Bago sumigaw sila sa akin, Sir, may kalansay dito. Sabi ko, anong klase? Hindi nila, ayaw ko, anong klase ito? Dinala ko doon sa labas para makita ko ng gusto. Sabi, taka ako, anong klaseng hayop ito? Yung ulo niya, pahaba. Yung bungo niya sa ulo, parang may mga palikpik din. Yung sakit ng mata niya, malaki. Nguso niya, may pangil, mahaba, kaya itaas. Yung sa backbone niya, diretso doon sa buntot. Tapos yung paa niya, mahaba. Ngayon lang ako nakakita ng kalansay, gano'n. Hindi pangkaraniwang kanto, kalansay. Kahit sinong makakita nito, magtataka. Makalipas ang ilang sandali, meron pa silang nakita mga buto. Pero hindi tulad sa nauna nilang nakita, ang mga ito raw ay hindi na buo at basag-basag na. It really cross-matches yung physical features. Experiment gone wrong dahil ang babae nito nagmala firebender sa isang school exhibit. As in, lahat po kami doon nagsigawan para siyang sumabog ng. Exciting morning mga kaaha, no? Ngayong umaga, grabing kaba ang idudulot sa inyo ng episode natin. Wanna know why? O syempre, dahil sa ating amazing stories. Ngayong linggo ng umaga, sumama sa paglipad ng aming team, ni Thea Tolentino gamit ang ultralight flying vehicle na ito. Pwede nga lang di na bumaba. Hindi nakabababa. Experiment gone wrong dahil ang babae nito nagmala firebender sa isang school exhibit. As in, lahat po kami doon nagsigawan para siyang sumabog ng. Kalansay daw ng kinatatakotang hayop ng sigbin. Natagpuan na raw? Nguso niya, may pangil, mahaba, kaya itaas. Kwento pa ni Mang Ray, noon palang nagsimula siyang tumira dito, may mga naririnig na raw siyang nagtatakbuhan sa kisame ng bahay. Last 2 years, sige kalampag yan. Parang nagrabulan dyan sa kisame. Kapag minsan, sa gabi, sa madaling araw. Minsan, galit ako. Inano ko rin sila. Dahil naghabulan.
Ayon sa isa sa dalawang tauhan ni Ray na nakadiskubre ng kalansay na si Herman, may isa't kalahating talampakan daw ang haba ng mga ito. Yung bungo ng nakuha naming hayop kasing laki ng kamao, kumplito yan. Kasi pag nakuha namin, nakahiga yan, Naniniwala silang ang mga ito ay hindi galing sa ordinaryong hayop. nakita namin sa kisame, paniniwala nila, buto ng sigbin. Maraming pumupunta dito na mga taga-ibang lugar at saka doon na sa liblib o bundok, taga-bundok. Malayo pa lang sila. Nagsasabi agad, sigbin yan eh. Ang sigbin sa Philippine mythology ay isang mythical creature na matatagpuan daw sa Visayas at Mindanao. May kukumpara daw ito sa isang kambing o di kaya naman sa isang kangaroo na may mapupulang mata. Sinasabi ring meron na itong malakas na amoy na malalaman mo kung ito'y malapit na. Ang mga paaraw nito, patalikod. Kaya pabaliktad ang paa nito dahil paatras nga ang kanyang lakad. So malalaman mo talagang kakaiba itong hayop dahil sa paglakad nito ng patras. Sinasabing sinisipsip ang dugo ng taong kanyang biktima. Meron namang naniniwala na may sadyang nangangalaga ng mga sigbin na kung tawagin ay sigbinan. Ang mga sigbin daw ay tinatago sa naglalaki ang banga at ang tanging pinapakain dito ay uling. Kahit anong ipag-utos ng sigbinan ay agad daw na sinusunod ng mga sigbin. Kaya naman mapula ang mga mata nito ay dahil mas aktibo raw ito sa gabi. Pero ang pinaka-natatakot na paniniwala ng mga ninunong Pilipino, ang mga sigbin daw ay alaga ng aswang. Ang hayop na madalas ikumpara sa sigbin ay ang kangaroo. Ang kangaroo, isang uri ng mammal, ay kabilang sa animal family na Macropus, na literally ang ibig sabihin ay Bigfoot. Makikita ang mga ito sa Eastern Australia. Pero hindi tulad ng sigbin, ang mga ito ay lumalaki ng lagpas sa 6 feet at kinikilalang pinakamalaking uri ng marsupial. Balikan natin ang mga butong nakita sa bahay ni Mang Ray. Ito nga kaya ay galing sa sigbin? Nang i-post niya ang mga litrato ng misteryosong nilalang sa Facebook, may taong kumontak daw sa kanya para bilhin ang mga buto. Bigla na lang nag-message sa akin na may hayop ba kayo dyan na nakapagtataka. Sabi ko, naroon dito. Sabi niya, kaibigan ako sa isang German. Inutusan ako, kontakin ka. Dahil interesado siya, dahil nagkukoleksyon siya ng mga buto, mga hayop. Sabi, pupunta kami dyan, patunay niya na ito totoo na sigbin, bibilhin daw nila. Sabi niya, 2 million. Ha? Hindi na muli pinansin ni Mang Ray ang agent dahil sa kanya, nagpa-prank lang ang mga ito. Pinuntahan ng isang veterinaryo ang kalansay kina Mang Ray para tukuyin ito. It really cross-matches yung physical features of skeleton of a cat. So, especially at the cranial area ng cat. Also, the curves of the vertebrates. Maybe it has a certain disease. Then also, one possibility is pwede ding namatay yung cat at the old age. Kasi based din sa specimen provided, may edad na talaga yung cat. Yung cats kasi, especially kung nagkakasakit na sila, hindi na sila nagpapakita sa their owners. They don't want their owners na makita na nagkakasakit sila. Pero bakit naman kaya walang mga front legs ang nakitang kalansay? Posibleng yung front limbs niya was scavenged by other animals because nakita na nila na wala na, buto na yung cat. Ayon sa eksperto, wala pa rin patunay na ang mga sigbin ay nag-i-exist. Sinasabi ng iba na nakakita daw sila ng sigbin. Pero wala tayong siyentipikong batayan na nagkaroon nga ng sigbin. Walang anumang sigbin na nahuli at napag-aralan, kaya't mahirap itong patunayan. Para rin naman kay Mang Ray, nababalot man sa iba't ibang paniniwala ang mga butong nakita sa kanyang bahay, hindi naman daw siya naniniwalang galing daw sa sigbin ang kalansay. Ako, hindi rin ako nakakita ng sigbin. Sabihin, niwala ka sigbin. Oh, paano kung maniwala? Di ba ako nakakita ng sigbin? Ang mga kakaibang bagay na ating nadidiskubre, siguradong kikiliti sa ating imahinasyon. Sa ganitong pagkakataon, mas mabuting alamin, kilatisin at mag-imbestiga para hindi agad mabulag sa mga nakakatakot na paniniwala. Aha! Sumama sa paglipad ng aming team, ni Thea Tolentino gamit ang ultralight flying vehicle na ito.
Pwede nga lang din na bumaba. Hindi na ako bababa. Experiment gone wrong dahil ang babae nito nagmala firebender sa isang school exhibit. As in, lahat po kami doon nagsigawan. Para siyang sumabog lang. Minsan nyo na rin bang pinangarap na lumipad? Sagot na namin ang pangarap na yan. Halika, lipad na! Teka. What is this commotion? Sino lilipad, ha? Sino? Oo, nandito ako at pababagsakin ko kayong lahat. Kung mahilig kayong manood ng mga GMA drama, for sure, palagi nyo siyang nakikita. Pero hindi yung karakter na umiiyak o kinakawawa. Bakit naman ang magpapaapi? Itong ganda kong ito, magpapaapi ako. Kundi yung palaging nakasimangot at masungit. Dahil isa siya sa pinakamagagaling na kontrabida actresses of her generation. I know, right? Thea Tolentino. Pababagsakin kita. Ma'am, ready na po ba kayo? Anong ready? Ready saan? Sasakay po kayo dyan, lilipad tayo. What? Ito ang tinatawag na ultralight aircraft. Hindi katulad ng eroplano ang itsura. Pero kaya rin kayong ilipad nito. Paano? Ang ultralight aircraft is flown the same, no? Parehas lang sa mga malalaking aircraft. Yung main skills required to fly it. This will be the very basic of flying, no? Normally, very minimal ang instruments. Ang facility namin, it's brand new, no? Ang runway namin ay napakahaba. Teka, ito, sigurado kayo? Parang open na open siya. Hindi ba ako mahuhulog dito? Ay, rupo ko pa ano. Unang naimbento ang sasakyan ito nang subukan ng mga gliding enthusiast mula Europa ang paggamit ng gliders na pinagana ng small engines noong 1922. Year 1976 naman nang ipinakilala ni John Moody from Ohio ang ultralight na kanyang na-develop from installing a 12.5 horsepower engine on his hang glider in 1975. And that earned him the title Father of Ultralights. Pero para saan nga ba ito? Nakapagta-transport din ba ito ng pasahero gaya ng eroplano? Well, ginagamit talaga ito mainly for recreation and sport lang. Nako, ayoko na nga umating kontrabida. Parang pinaparusahan niyo ako eh. Anyways, so far daw, merong 3 aviation facility sa Pilipinas na may ultralights na bukas para sa publiko. At isa na nga ang nandito sa Lubao, Pampanga, ang Pradera Verde Flying Club. Pradera Verde is a recreational facility, parang one-stop shop kami. We have naisipan namin na why not put up a daily recreational sports aviation here in Pradera Verde. Para sa mga local tourists and mga mga foreign tourists natin. Bago natin patiliin, pasakayin si Thea. Tingnan muna natin ang iba't ibang parte at gamit ng ultralight na ito. Ang structure ng aircraft ay gawa from high-grade aviation aluminum tubing and cables, kaya subok itong matibay. May 3 itong axis control system at kinokontrol ng piloto ang propeller or yung LEC, control stick at throttle o yung accelerator. Cap Jeff, meron po bang kinaibahan ng engine system nito sa mga aeroplano? Unang-una, yung horsepower niya is mas mababa compared dun sa ibang eroplano. Gasolina niya, unleaded lang, pwede na dito. Meron po bang limit ng weight ng pasahero na pwedeng sumakay? Yes, 254 pounds per passenger. So, 2 pwedeng sumakay lang dyan. Naku mga kaaha, gigil nyo me. Parang natatakot ako. Panahon na para ilabas ang lahat ng kontrabida characters na ginampanan ni Thea. Ay, oh my God, ito na. Nag-internalize na ako. Ay, bahala na nga. Tara na, laban na to para matapos na. Experiment
Experiment gone wrong dahil ang babae nito nagmala firebender sa isang school exhibit. As in, lahat po kami doon nagsigawan. Para siyang sumabog nun. Ay, oh my God, ito na. Nag-internalize na ako. Ay, bahala na nga. Tara na, laban na to para matapos na. Discuss ko na po sa inyo ang ating safety protocol for the before onboard sa ating airplane, okay? So, apa na onboard, ma'am, ang fit po natin, ang heels po natin dito lang po. Okay? Then, hindi po natin lalagyan ng pressure para kasi isa po sa mga controls natin ng pilots natin to from left to right. Then, ang paghawak lang po natin, dito lang po tayo. No sudden movements sa left. Huwag po natin lalabas sa kamay. Kumukulot na yung buhok ko. Then, ang hair lang po natin, ano lang po na, make sure lang po na naka-ponytail, something. Ba't na may pantali ako? Hindi ko alam. Feeling ko may iwan yung kaluluwa ko. Ipahawak pa raw ni Captain kay Thea ang control stick mamaya. Wow! Try mo. Hawakan niya. Down. Okay. Konti-konti lang ha. La! Small lang. Tapos right and left. Ha? Straight forward, di ba? Down, up, right and left. Straight forward, ganun lang. Ha? And here we go! May kakayahan ang unpressured aircrafts kagaya ng ultralight na lumipad up to about 10,000 feet high o singtaas ng 923 floors ng building. Pero dahil sa ilang pinatutupad na rules and regulations sa Pilipinas, pinapayagan ng lumipad ang ultralight hanggang 800 feet above ground na singtaas ng 73 floors. May capacity itong magtagal sa ere for about 3 hours. Ang current Guinness World Record for the longest journey by an ultralight aircraft ay nagawa ni Roberto Bisa from Italy noong August 2015. Bumiyahe lang naman siya ng total of 25,804 kilometers from Italy to Argentina. After 20 minutes of flying, mukhang pababa ng ultralight aircraft na sinasakyan ni Thea. Masaya siya. Kung pwede nga lang di na bumaba. Hindi na ako bababa. Hindi mainit sa taas. Pero ang ganda ng view. At saka kita pala dito yung other side ng Manila Bay. Nakakatuwa. Pinatry niya ako. Nakakatuwa, parang kang lalang video game. Pero nakasalalay buhay mo. What a fun day for Thea! Hindi man tayo nabiyayaan ng mga pakpak para makalipad. Taglay naman natin ang talino at abilidad para makabuo ng mga sasakyang maglilipad sa atin sa kalangitan. Truly, sky's the limit. Aha! Experiment gone wrong dahil ang babae nito nagmala firebender sa isang school exhibit. As in, lahat po kami doon nagsigawan. Para siyang sumabog nun. Sa isang exhibit na ginanap sa paaralang ito sa Pangasinan, ang dapat sanay masayang okasyon para matuto, nauwi sa takot nang ang babae biglang nagliyab ang kamay. As in, lahat po kami doon nagsigawan kasi para siyang sumabog ng ganun. Itong October 4, ginanap ang taunang academic exhibit ng mga estudyanteng mula grade 7 hanggang grade 12 sa eskwelahang ito. Sa naturang event, kanya-kanyang booth ang mga kalahok.
Ilan sa mga ibinida nila ang English booth, Filipino booth, at Math booth. Isa raw sa mga nakuhang judge nito, si CJ. Accidental lang po na naging judge ako nung araw na yon. So, meron po silang Science, Math, English, Filipino exhibit sa school. And then, kulang sila ng judge. Kaya si Ma'am Queen, kinontak niya po kaming friends niya kung may ginagawa ba kami. And then, sabi ko wala. So, sabi niya, kuhanin ko na lang kayong judges. Dahil kaibigan daw ni Teacher Queenie na advisor sa paaralan at dati ring mag-aaral dito, mabilis daw na pumayag si CJ na maging judge. At na-enjoy raw niya ang mga ibinidang booth ng mga bata. Ang ina-expect lang po namin is meron daw silang booth. Every booth, nag-prepare sila ng palaro. Sa Filipino booth, color game. Sa math, kailangan mong tandaan yung numbers. Sa English naman po, ang pinakita po nila sa amin is mga libro. Pero sa lahat daw ng nadaan ng booth ni CJ, ito ang pinaka-memorable, ang science booth. Sa science po, yun nga po yung mga experiment. Ang dapat daw kasing fun experiment, tila nagningas ng takot sa kanya at sa mga bata. Nung biglang magliyab ang kamay niya. Ang tawag sa eksperimentong ito, fiery hand. Ang goal naman daw talaga ng experiment ay lumikha ng apoy sa palad. Pero dapat maliit lang at mabilis ding mawawala. Napanood ko na po yun sa friend ko kasi siya po yung unang sumalang. Saglit lang yung apoy sa kanya. Kaya ganun na lang ang panik niya nang mas malaki at matagal ang apoy na nagawa niya. Naramdaman ko na po na mainit na siya kasi parang ang tagal mawala nung apoy. Pero ang naunang pagkakamali, nasundan pa raw ng ibalik ni CJ ang kamay niya sa palanggana na nagdulot ng mas malaking pagliyab. Ang first instinct ko noon, ayaw mawala nung apoy. Binalik ko siya sa may planggana, which is mali kasi nandun pala sa planggana yung source ng yung butane po, yung nagpapaapoy, kaya siya lumiyab. Meron pong tubig actually, pero yung tubig na pang is nasa baba. Oh no! Experiment gone wrong? Ano nga bang nasa palangganang yun? Para magawa ang fiery hand experiment, kailangan lang ng 3 bagay. Tubig, liquid soap, at butane gas. Sa palangganang may tubig at sabon, inilubog lang ang butane gas hanggang sa bumula ito. Ang bulang ito ang ilalagay sa basang kamay at sisindihan. Hindi ko po naintindihan yung instruction. Dapat pala, bula lang yung kukunin. Ang ginawa ko po, sinausaw ko po yung kamay ko, tas may tubig pa. Kaya po nung sinindihan nila yung kamay ko, umapoy siya, tapos parang ang tagal niyang nawala. Ang apoy na nalilikha sa eksperimentong ito ay dahil sa combustible material na ginamit. Yung butane gas po natin ay isa siya kasi klase ng hydrocarbons. So, dahil ito ay magaan at maliit, siya ay nasa gaseous state at meron siyang kakayahan para matrap o mailakip doon sa bula. Ngayon, yung mga butane gas natin, sila ay tinatawag na combustible materials or mga flammable materials. Sila yung mga bagay na madaling masunog. Nung inilagay niya po sa mas malaking basin o sa mas malaking palanggana, mas marami po yung concentration ng butane molecules doon at nagkaroon ng heat transfer. Naisip ko, hala, mali ako yung baka masunog yung mukha ko. Malaki man ang apoy, hindi naman daw ito nagdulot ng injury sa kamay ni CJ. Pero bakit nga ba hindi napapaso ang balat kapag ginagawa ang eksperimentong ito? Dahil po yan sa surface tension na meron sa dishwashing liquid natin. So yung dishwashing liquid po na yon, meron po silang kakayahan para mag-create o lumikha ng isang film. At yung film po na yon ang dahilan kung bakit hindi po nasusunog yung balat natin. Sapagkat kapag nilagyan po yon na ignite o naapoyan yung film na yon, magkakaroon po ng cooling effect sa paligid. Ayon din sa eksperto, mabilis din naman daw na mawawala ang apoy na ito dahil sa oxygen reaction. Nawawala po yung apoy na yon kapag na-exhaust na o nawala na po yung tinatawag natin na butane gas. Sapagkat ang tawag po doon ay vaporization process. So kapag yung liquid po ng butane o yung vapor ng butane ay nawala na, nagkaroon na ng combustion reaction, mawawala na rin po yung apoy. Ang payo naman ng eksperto, para makaiwas sa posibleng sunog, importanteng maging maingat kapag gagawa ng kahit anong eksperimento na may kaakibat na apoy. Importanteng sa labas ito gawin para walang masyadong gamit na pwedeng mag-apoy at maiwasan ng mabilis na pagkalat ng open flame. Dagdag na proteksyon din ang pagsusuot ng personal protective equipment tulad ng panali sa buhok, salamin o goggles, lab gown o apron at closed shoes.
Ihanda rin ang fire extinguisher at higit sa lahat, gawin ang eksperimento ng may patnubay na nakatatanda at eksperto. Nagliyab man ang kamay ni CJ. Nag-aalab naman daw ang kagustuhan niyang mabigyan ng mataas na grado ang mga bata dahil sa nakamamangha nilang science booth. Bigyan namin sila ng mataas na grades nun. Sila ata yung nanalo, actually, yung science. At ngayong araw, handa raw siyang gawing muli ang firing hand experiment sa tamang paraan na. Aha! Yung difference po is, konti lang po yung bula ngayon, so hindi po siya ganoon kainit. Mas nakaka-enjoy siya ngayon. Pasensya, talagang nakamamangha at masayang pag-aralan. Pero kailangan ng pag-iingat para laging makaiwas sa peligro. Aha! Aha! Para tuloy-tuloy ang masayang kwentuhan, feel free to visit our Facebook page, AHA! And TikTok account at AHA_GMA. Mapapanood nyo rin kami sa YouTube. Mag-subscribe lang sa GMA Public Affairs YouTube channel. Hanggang sa muling pagkikita mga ka-AHA!